ang sinusunod natin, mga kalooban po nino ng Diyos. Kaya, ang isang kalooban niya, pagsisihan natin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Ang kalooban niya, magbago tayo ng ating pagkataong loob. Di ba yan ang ating pong kampanya ngayon sa kasalukuyan sa iglesia? Hindi lang ang pinaiigting natin yung gawaing pagpapalaganap, pati yung pagbabagong buhay. Nagsasagawa tayo ng paglilinis sa loob ng iglesia. Ano dahilan? Sapagkat ang hangarin natin, pagdating ng araw ng paghukom, na ito'y totoong malapit na, datnan tayo ng ating Panginoong Jesucristo na nasa uri na kanyang ililigtas sa araw na yun. Ang sabi sa atin ng Biblia, kinakailangan mamuhay tayo ng matuwid. Kinakailangan gawin natin kung ano ang nais niya para yung mabubuting hangarin ng ating puso maibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, yan po ang bentaha ng ating pagkaiglesia ni Kristo. Ang tao sa mundo, pagka nagkaroon ng mabigat na problema, kung ano-anong naiisip na gawin, minsan yung sariling buhay niya ay kanyang kinukuha dahil napakatindi ng kanyang problema. Pero hindi dapat magkaganon, sapagkat kung meron kang Diyos at mabuti ang kaugnayan mo sa tunay na Diyos na iyong kinikilala, anuman ang ating masagupang mabigat na suliranin dito sa buhay na ito, malalampasan natin lahat yan. Matataig natin ang lahat ng yan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ibibigay ng Diyos ang hangarin ng ating puso. Hindi niya tayo pababayaan. Yan ang ating asahan, mga kapatid. Gaano man ang inyong problema, gaano man ang inyong suliranin, may tunay na Diyos tayong maaasahan natin at mapagtitiwalaan natin. Pero gawin lang natin yung matuwid, gawin natin yung kanyang kalooban. Huwag tayong mamuhay sa pagkakasala para nang sa ganon yung mga pagpapalang kailangan natin matabo natin sa ating buhay.